Pirena laban kay Mitena. Ang kapangyarihan ng apoy at etir. Matapos ang isang malaking digmaan sa Encantadia, nagtagumpay ang mga sangre laban sa isa sa pinakamakapangyarihang diyosa, Tibathalumang Etir. Sa tulong ng kanilang lakas at ng mga sinaunang kapangyarihan ng Encantadia, nagawa nilang talunin ang Batalumang. Ngunit ang isang Bataluman ay hindi basta-basta namamatay. Sa sandaling siya ay natalo. Ang kanyang banal na katawan ay nagbago. Ang kanyang kapangyarihan ay humina. At ang makapangyarihang Bataluman ay naging isang maliit na nilalang, isang ahas. Sugatan at mahina, gumapang ang dating Bataluman sa madilim na bahagi ng Encantadia hanggang sa makarating siya sa isang lugar na kilala bilang Mini Ave. Isang lugar na puno ng nyebe, lumang mina at lihim na enerhiya ng lupa. Doon siya nagkubli. Doon siya naghintay ng panahon upang muling makabangon. Ngunit ang kapalaran ay may ibang plano. Sa parehong lugar, may isa ring nilalang na naghahanap ng kapangyarihan. Ang kanyang pangalan ay Mitena. Si Mitena ay isang isinumpang espiritu, ngunit sa kanyang puso ay may isang bagay na hindi kailanman nawala. Isang matinding pagnanasa sa kapangyarihan. Para kay Mitena, ang lakas na mayroon siya ay hindi sapat. Gusto niyang maging mas makapangyarihan kaysa sa sino man sa Encantadia. Sa kanyang paghahanap ng mga sinaunang kapangyarihan, napadpad siya sa kuweba ng Mini Ave. Habang naglalakad siya sa nagyayalong kuweba, may narinig siyang kakaibang galaw sa mga kristal. Isang mahinang pagsitsit. Pagtingin niya, nakita niya ang isang itim na ahas na may kakaibang marka sa balat nito. Hindi alam ni Mitena na ang ahas na yon ay hindi isang ordinaryong nilalang. Ito ang Bathalumang Etir. Mahina, sugatan, at halos wala ng kapangyarihan. Ngunit si Mitena ay walang awa. Sa kanyang isipan, ang anumang kakaibang nilalang ay maaaring maging banta. O isang sumpa, sabi niya habang inilalabas ang kanyang sandata. Sa isang mabilis na galaw, sinaksak niya ang ahas. Sa sandaling tumagos ang sandata sa katawan nito. Biglang nagningning ang buong Mini Ave. Isang napakalakas na alo ng enerhiya ang sumabog sa paligid. Ang katawan ng ahas ay nagsimulang magliwanag ng violet at magenta na enerhiya. At sa sandaling iyon, napagtanto ni Mitena na may kakaiba sa nilalang na kanyang napatay. Ngunit huli na ang lahat. Ang kapangyarihan ng ether ay wala ng sisidlan. At ito ay pumasok sa katawan ng pinakamalapit na nilalang, si Mitena. Habang lumilipas ang panahon, biglang lumutang si Mitena sa hangin. Ang kanyang katawan ay napalibutan ng umiikot na ether energy. Ang kanyang mga mata ay nagliwanag ng kulay lila. Ang mga bato sa paligid ay nagsimulang umangat sa hangin. At ang hangin ay naging parang bagyo ng cosmic energy. Sa sandaling iyon, hindi niya pa alam ang buong katotohanan. Hindi niya alam na ang ahas na kanyang pinatay ay ang mismong Bathalumang Etir. Ngunit alam niya ang isang bagay. May bago siyang kapangyarihan. Isang kapangyarihang hindi pa niya naramdaman kailanman. Isang kapangyarihang kayang baguhin ang buong Encantadia. Sa kabilang dako ng kaharian ng Lireo, biglang naramdaman ni Pirena ang kakaibang enerhiya. Isang enerhiyang matagal nang nawala. Ang kapangyarihan ng ether. Ngunit iba ito. Mas magulo. Mas mapanganib. May ibang nagmamay-ari ng kapangyarihan ni Batalumang Etir. Bulong ni Pirena. At alam niyang may paparating na malaking panganib. Upang maprotektahan ang Encantadia, ipinagkaloob sa kanya ni Batalang Arde, ang Diyos ng Apoy, ang kanyang banal na kapangyarihan. Ang apoy ni Pirena ay naging mas makapangyarihan, mas maliwanag, mas banal. Ito ay naging apoy ng Diyos.
Hindi nagtagal, lumitaw si Mitena sa isang kagubatan ng Encantadia. Ang kanyang katawan ay napapalibutan ng umiikot na ethereal energy. Ang lupa ay nagbitak sa bawat hakbang niya. Ang langit ay nagkulay lila. At sa gitna ng kagubatan, dumating si Pirena. Ang kanyang buhok ay nagliliyab. Ang kanyang katawan ay napapalibutan ng divine flames. Mitena, sabi niya, ang kapangyarihang iyan ay hindi para sa iyo. Ngumiti si Mitena. Hindi ko ito ninakaw, tagot niya. Natagpuan ko lamang. Sa isang iglap, sumabog ang enerhiya sa paligid nila. Ang ether blasts ni Mitena at ang divine flames ni Pirena ay nagbanggaan sa kalangitan. Ang lupa ay nagbitak. Ang hangin ay naging bagyo ng apoy at ether. Ang Encantadia ay muling nasaksihan ang isang napakalakas na labanan. Ang labanan ng apoy at ether. Ngunit sa puso ni Mitena, isang bagay ang patuloy na lumalakas. Ang kanyang kasakiman. At habang ginagamit niya ang kapangyarihan ng ether, unti-unti niyang nararamdaman ang tunay nitong lakas. Isang lakas na kayang gawing makapangyarihan ang isang mortal. At habang nakatayo si Pirena sa gitna ng apoy, alam niya na ang laban na ito ay hindi lamang laban ng dalawang mandirigma. Ito ay laban para sa kapalaran ng buong Encantadia. At sa gabing iyon, nagsimula ang digmaan ng dalawang kapangyarihan, ang apoy ni Arde at ang ether ni Mitena. At sa gabing iyon, muling nagising ang isang kapangyarihang matagal nang nawala, ang apoy ng bathala ni Pirena at ang bagong kapangyarihan ni Mitena. Dalawang kapangyarihan na kayang baguhin ang kapalaran ng buong Encantadia. Ngunit ito pa lamang ang simula. Dahil habang lumalakas ang kapangyarihan ni Mitena bilang Ether Goddess, papalapit na rin ang isang digmaan na maaring magwasak sa buong mundo. Sa susunod na kabanata, mas malaki ang labanan, mas mapanganib ang kapangyarihan, at mas mabigat ang kapalarang nakataya. Kaya kung gusto mong malaman kung ano ang mangyayari sa susunod na laban ni Pirena at Mitena, huwag kalimutang mag-like, subscribe, at pindutin ang notification bell para hindi mo ma-miss ang susunod na bahagi ng ating kwento. At kung nagustuhan mo ang video na ito, isulat sa comments. Team Pirena o Team Mitena hanggang sa susunod na kabanata dito sa mundo ng mahika, digmaan, at kapalaran.